Atin pong tunghayan ang isa na namang kwentong pag-ibig na tiyak ay kapupulutan natin ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kamalasan, isang bagay na buhat pagkabata ay nararanasan na ng batang si Abigail. Bata pa lamang siya ay iniwan na sila ng kanyang ama. Pumanaw ito dahil sa isang di inaasahang pangyayari. At naiwan sila ng kanyang ina. Wala siyang kapatid, kaya naman palagi siyang malungkot. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang mag-asawa ulit ang kanyang ina. Subalit sa kasamaang palad ay isa pala itong barumbado. Sugal doon at sugal dito. Palaging alak at sigarilyo ang hawak at higit sa lahat ay umaga pa lang lasing na ito. Bagay na talagang kinaayawan ng batang si Abigail. Subalit hindi niya malaman kung bakit hindi ito magawang iwanan ng kanyang ina. Umiiyak palagi siya sa harapan nito at nagmamakaawa na iwanan ng stepfather niya sapagkat wala naman itong mabuting na idudulot sa kanila. Araw-araw na lang ay may dumarating na iba't ibang tao sa kanila at sinisingil ang stepfather niya sa utang na halos hindi niya alam kung saan ba nagmumula at kung ano ba ang pinaggagamitan nito. Pagtuntong niya ng edad na 16 ay naranasan niya ang pinakamabait na pangyayari ng kanyang buhay. Dahil sa kawalan ng pera ng kanyang stepfather, ay siya ang ipinambayad nito sa pinagkakautangan. Halos ikamatay na niya ang pag-iyak at pagmamakaawa sa kanyang ina at sa asawa nito na huwag nang ituloy ang binabalak nito, subalit naging bingi sila sa kanyang daing. Ipinagpatuloy pa rin ng mga ito ang plano. At nang dumating ang taong pinagkakautangan nito ay isa itong matanda na sa tingin mo pa lang ay alam mo nang manyakis. Nang makarating sila sa mansyon nito ay puro pambubugbog ang natatamo niya rito. Sinasaktan siya nito sa tuwing gusto nitong makipagtalik sa kanya. Pero naging matigas siya. Miski ikamatay niya ang pambubugbog nito pero hindi siya papayag na makipagtalik sa matandang ito. Kaya naman, araw-araw ay binubugbog siya ng matanda. Hanggang sa tuluyan ng mabwisit ang matanda sa kanya at isinauli na siya sa kanyang pamilya. Subalit ang naging kapalit noon ay ang kanilang bahay. Dahil wala na silang ibang pagmamay-ari na mapagkukuhanan ng pambayad, ay ang kanilang bahay ang kinuha ng mga ito. Nagmakaawa si Diego, ang kanyang stepfather, na huwag nilang kunin ang bahay nila. At nangako na babayaran ang utang basta bigyan lang siya ng 1 linggo upang makagawa ng paraan. Laking pasasalamat nila nang pumayag ang matanda. Sila naman ng kanyang ina ay magkayakapan sa isang tabi. Lumuluhang muli sapagkat hindi na nila alam ang kanilang gagawin, gayong wala nang natitira pa sa kanila. Pinipilit ni Abigail ang kanyang ina na iwan na nila ang lalaking ito. Subalit talagang matigas ang kanyang ina. Hindi ito pumapayag. At sinabi pa sa kanya na kung gusto raw niya umalis, ay umalis na siya. Bagay na tinutulan ni Abigail. Sapagkat kung aalis siya, ay hindi niya mababantayan ang kanyang ina. Dali-daling nagtungo sa kanyang kwarto si Abigail at doon ibinuhos lahat ng sama ng loob niya. Kung naririto ba ang kanyang ama, hindi ito mangyayari sa kanila? Gabi-gabi niyang ipinagdadasal na sana, balang araw, maging maayos na ang kanilang buhay nang sa ganun ay hindi na nila maranasan pa ang ganitong uri ng pamumuhay nila. Nakatulugan na ni Abigail ang pag-iyak. Kinabukasan, masayang nag-uusap ang kanyang ina at si Diego. Yan ang nadatnan ni Abigail pagkagising niya. Nagtataka naman si Abigail sa ikinikilos ng mga ito. Nang makita siya, ay inalok pa siya ng mga ito sa pagkain. Walang imik namang lumapit si Abigail.
Iyon ang pinaka-naging sitwasyon nila sa araw-araw. At ang pinaka-pinagtatakhan ni Abigail ay nang wala nang dumarating na naniningil sa bahay nila. Masaya naman si Abigail. Lumipas ang 3 taon na natahimik ang buhay ni Abigail. At ngayon ay 21 na siya at tapos na sa kolehiyo. Kasalukuyan siyang naghahanap ngayon ng mapapasukang trabaho. Subalit tila 10 kumpanya na ang napuntahan niya ay wala pa ring tumatanggap sa kanya. Pagod na siya at napagdesisyonan na bukas na lamang itutuloy ang paghahanap ng trabaho. Tutal ay 4:00 na rin naman kaya pwede na siya umuwi. Habang sakay ng jeep ay tiningnan niya ang natitirang pera sa wallet niya. Mayroon na lang siyang 2,500 na pagkakasyahin niya sa looban ng 1 linggo. At Martes pa lang ngayon. Kinita niya iyon sa pagtututor sa anak ng kapitbahay nila. Hindi siya binibigyan ni Miski Piso ng ina at stepfather niya. Kaya naman, nagsusumikap siya. Napabuntong hininga na lang si Abigail. Napakahirap talaga ng buhay. Wika niya sa kanyang isipan. Pagkarating sa bahay, nakita niyang magulo ito. Na tila ba napasukan sila ng magnanakaw. Dali-daling hinanap ni Abigail ang kanyang ina. Natagpuan niya ito sa kwarto kasama ang asawa nito at umiiyak. Napakuyom siya ng kamao. Problema na naman pihado. Nay, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Abigail sa ina. Anak, bumalik na rito ang tauhan ni William at sinisingil na niya tayo. Wika ng kanyang ina. William? Sinong William? Ito ba ang matandang kumuha sa kanya dati? Agad namang nakaramdam ng galit si Abigail. Ano raw kailangan na naman niya? Akala ko ba tapos na ang mga utang na yan, Nay? Wika ni Abigail. Nangutang si Diego kay William ng pangbayad kay Oscar at tapos na ang palugit niya kay Diego kaya sinisingil na niya tayo at wala na kaming maibigay sa kanya. Kaya nakapagdesisyon kami. Anong desisyon naman yun, Nay? Ikaw ang ibabayad namin, anak. Gulat na napabalikwa si Abigail. Anong sabi niyo? Anak, unawain mo kami. Wala na kaming ibang magagawa. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Hindi na kami makakapagtrabaho. Panahon na para ikaw naman ang gumawa ng paraan para sa pamilyang ito. Hindi makapaniwala si Abigail. Paano nagagawang sabihin ito ng kanyang ina sa kanya? Anak pa ba ang turing nito sa kanya? O isang baliwala na lang? Bakit siya ang magbabayad sa utang na ni Piso naman ay wala siyang natamasa? Bakit siya ang ipambabayad sa utang na ni minsan ay hindi nagawang paginhawain ang buhay niya? Ngunit ano pa nga ba ang magagawa niya? Buhay ng kanyang ina ang magiging kabayaran kapag wala siyang ginawa. Wala na siyang pakialam kay Diego sapagkat ito naman ang nagdala ng kamalasan sa buhay nila. May magagawa pa ba ako, Nay? Di ba wala na rin naman? Kaya pumapayag na ako sa bagay na yan. Tutal, wala na rin naman sigurong patutunguhan ang buhay kong ito. Pilit na itinatago ni Abigail ang sakit na nararamdaman. Hindi niya alam kung pinarurusahan ba sila o sadyang malas lang talaga sila. Hindi niya lubos akalain na sa ganitong bagay ay ang kanyang ina pa mismo ang hindi niya naging kakampi. Kung nabubuhay lang siguro ang kanyang ama, marahil ay magkakaroon siya ng tagapagtanggol. Pumasok na siya sa kwarto at naghihintay na lamang na muling sumikat ang araw. Araw na magpapabago sa buhay niya. Hindi na siya umaasang magiging maganda ang takbo ng buhay niya. Siguro nga, kakambal na niya ang kamalasan. At wala rin siyang kaalam-alam sa kahihinat na ng buhay niya sa taong pinagkakautangan nila. Tunghayan ang magiging kapalaran ni Abigail sa lalaking pinagkakautangan ng pamilya niya.